Sa isang masikip, maingay, at halos magkakadikit na komunidad ng squatter sa gilid ng lungsod, doon lumaki si Christian, o mas kilala sa pangalang Chano. Sa edad na 28, hindi na siya ang dating binatang nangangarap lang. Siya na ngayon ang haligi ng kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy, at lumang tarpaulin. Sa bawat hampas ng hangin at ulan, kumakalansing ang bubong na tila ba anumang oras ay bibigay. Ngunit sa kabila ng kahirapan, puno ito ng alaala, tawa, luha, at pagmamahalan. Anak, mag-ingat ka sa trabaho mo ha? Wika ni Aling Marieta, habang maingat na inilalagay sa lumang plastik na lalagyan ng baon niyang kanin na tuyo. Ngumiti naman si Chano, kahit halatang pagod ang kanyang mga mata. Opo, Inay. Maraming salamat po. Sa isang sulok ng maliit na bahay, tahimik na nakaupo si Mang Felix. Hawak ang kanyang lumang radyo na madalas ay puro static na lamang ang tunog. Minsan siyang naging mahusay na karpintero. Pero dahil sa katandaan at sakit ng katawan, napilitan siyang tumigil. Sa kanyang katahimikan, ramdam ni Chano ang pagkabigo nito bilang isang ama. Samantala, si Jovi, ang kanyang kapatid na bunso, ay abala sa pag-aayos ng mga lumang damit. 23 taong gulang na siya, ngunit napilitan ng huminto sa pag-aaral upang tumulong sa kanilang bahay. May mga pangarap rin siya, ngunit mas pinili niyang unahin ang kanyang pamilya. Si Chano ang naging sandigan ng lahat. Bago pa sumikat ang araw ay umaalis na siya upang pumasok sa kanyang trabaho araw-araw bilang isang demolition worker. Hindi ito simpleng trabaho. Hindi lang ito patungkol sa pagbubuhat o pag-iba ng mga lumang istruktura. Kung hindi, patungkol rin ito sa pagkawasak ng mga tahanang minsang pinangarap at pinaghirapan ng ibang tao. Pare, hindi biro yung ginagawa natin no? Sabi ng kanyang matalik na kaibigan na si Imon, habang sabay silang nagkakape sa gilid ng construction site. Tahimik na tumango si Chano. Oo, alam ko. Pero kailangan Wala kasing ibang choice. Sa bawat hampas ng maso, sa bawat pagbagsak ng pader, may kasamang mga sigaw, luha, at pagsusumamo ng mga taong nawawalan ng tahanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang kanyang konsensya. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Sa kanilang kumpanya, kilala ang boss nilang si Sir Ian. Strikto, mataas ang tingin sa sarili, at walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang mga tauhan. Trabaho lang to, walang personalan, madalas nitong sabi. Pero para kay Chano, hindi ganoon kasimple yon. Dahil bawat bahay na kanyang ginigiba, parang may bahagi ng puso niya ang nadudurog. Sa gabi, habang nakahiga sa kanilang maliit na bahay, madalas siyang nakatitig sa bubong na butas-butas. Bahalang araw, mabibigyan ko rin kayo ng maayos na buhay. Nay, Tay, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung papaano, hindi niya alam kung kailan. Pero isa lamang ang sigurado siya. Handa siyang gawin ang lahat, kahit pa dumating ang araw na kailangan niyang piliin sa pagitan ng kanyang tungkulin at ng kanyang sariling pamilya. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Chano kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit dama na kaagad ang init ng hangin sa loob ng kanilang maliit na bahay. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na si Jovi na mahimbing pang natutulog. Sandali siyang napatigil. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba sa kanyang dibdib ng umagang iyon. Parang may hindi magandang mangyayari, bulong niya sa sarili.
Mabilis siyang nag-ayos at tahimik na lumabas ng bahay. Ayaw niyang magising ang kanyang pamilya. Ayaw niyang makita nila ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pagdating sa site, agad siyang sinalubong ni Imon. "Pare, ang aga mo ata ngayon ah." Pati nito habang umiinom ng kape. "Oo, hindi kasi ako mapakali," sagot ni Chano. "Parang may kakaiba ngayong araw." Hindi pa nakakasagot si Imon nang bigla na lamang dumating ang kanilang boss na si Sir Ian. Sakay ng mamahalin nitong sasakyan. Bumaba ito na may daladalang folder at agad na tinawag ang lahat ng tauhan. "Hoy, li kayo! Makinig kayo!" Sabi nito. "May bagong assignment tayo sa mga susunod na araw. Malaking proyekto ito, kaya ayusin niyo ang trabaho niyo ha." Nagkatinginan ng mga manggagawa. Karaniwan na sa kanila ang ganitong anunsyo. Pero iba ang tono ni Sir Ian ngayon. Mas seryoso, mas madiin. Lumapit si Chano at Imon kasama ang iba pang tauhan. "Ang lugar na ito ay matagal nang pinaplano na linisin," pagpapatuloy ni Sir Ian habang ipinapakita ang mapa. "May bago ng may-ari. Lahat ng nakatira roon ay paalisin." Napakunot ang noon ni Chano. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. "Saan po ba yan, sir?" tanong ng isa sa mga tauhan. Ngumisi si Sir Ian. "Doon, sa may gilid ng ilog. Yung malaking squatter area doon." Parang tumigil ang mundo ni Chano. Mabagal niyang tinignan ang mapa. At doon nga niya nakita. Ang lugar na tinutukoy ni Sir Ian ay ang mismong komunidad na kanya ng kinalakihan. Walang iba kung saan nakatayo ang kanilang tahanan. "Pero sir, sigurado po ba kayo?" Nanginginig na tanong ni Chano. "Anong sigurado ha?" Mataray na sagot ni Sir Ian. "Trabaho to. Lahat ng bahay doon ay gigibayin nyo. Walang matitira ha." Nanlamig ang buong katawan ni Chano. Parang nawalan siya ng lakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. "Kapag ibinaba na ang memo sa mga susunod na araw, gawin niyo na ang trabaho niyo. Maliwanag ba?" Sumagot naman ang mga tauhan, habang si Chano ay nakatahimik lang. "Pare," mahinang sabi ni Imon. Napansin ang pagbabago sa mukha ni Chano. Hindi ba? Hindi niya na kailangan pang tapusin ang tanong. Alam na ni Imon. "Pero sir, dun po nakatira ang pamilya ko." Lakas loob na sabi ni Chano. Biglang natahimik ang paligid. Ngunit sa Sir Ian, tila walang pakialam. Ano ngayon ha?" Malamig niyang sagot. "Trabaho pa rin yan. Kung hindi mo kayang gawin, umalis ka na lang dito." Parang sinaksak ang puso ni Chano sa kanyang narinig. "Sir, baka pwedeng..." "Walang pwede dito," putol na Sir Ian. "Ano gusto mo? Susunod ka o mawawalan ka ng trabaho? Napakasimple lang." Napayuko si Chano. Sa isang iglap, parang gumuho ang kanyang mundo. Sa isang banda ay ang kanyang pamilya at sa kabilang banda naman ay ang kanyang trabaho. At kung mawawala ang trabaho niya, paano na sila? Kaya naman tahimik na lamang siyang napaupo sa gilid. Hawak ang kanyang ulo. Lumapit si Imon at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Pare, mahirap to," sabi nito. "Pero kailangan mong magdesisyon." Napapikit si Chano. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kakayanin ba niyang gibain ang kanilang bahay. Ang sariling bahay na kanyang pinangarap na iahon. Sa araw na yon, nagsimula ang pinakamabigat na laban ni Chano. Hindi laban sa kahirapan, kung hindi laban sa kanyang sarili. Mabagal ang bawat hakbang ni Chano pauwi ng kanilang bahay ng araw na yon, matapos ang kanyang trabaho. Hindi tulad ng dati, nasabik siyang makauwi. Ngayon ay tila gusto niyang patagalin ang bawat segundo ng kanyang paglalakad.
Habang papalapit siya sa kanilang komunidad, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Naririnig niya ang mga batang naglalaro sa eskinita, ang mga kapitbahay na nagtatawanan pa, ang karaniwang ingay ng lugar na kanyang kinalakihan. Lahat ng iyon ay malapit ng maglaho. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Aling Marieta na nagluluto ng hapunan. "Oh anak, dumating ka na pala. Masiglang bati nito. Saktong-sakto at malapit ng maluto ang ulam." Pinilit ng umiti ni Chano. "Salamat po, Nay." Ngunit halata sa kanyang mga mata ang bigat na kanyang dinadala. Napansin niyo ni Juby na agad na lumapit sa kanya. "Kuya, okay ka lang ba?" Tanong nito. "Parang ang lalim kasi ng iniisip mo." "Wala, pagod lang ako. Saka okay lang ako." Maikling sagot ni Chano, sabay iwas ng tingin. Hindi niya pa kayang sabihin. Hinintay na lamang niya na manggaling ang mga salitang iyon sa ibang tao. Nang matapos na ang pagluluto, naupo sila sa hapag at sabay-sabay na kumain. Simple lang ang kanilang ulam. Ginisang gulay at kaunting isda. Pero gaya ng dati, pinilit nilang gawing masaya ang bawat sandali. "Anak," biglang sabi ni Mang Felix, "kamusta ang trabaho mo?" Napatigil si Chano sa pagsubo. Pakiramdam niya ay unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Ayos naman po, Itay," sagot niya. Pilit na ikinalma ang boses, pero hindi niya kinaya. Hanggang sa ibinaba na niya ang kanyang kutsara. Naisip niya na kaysa hintahin na sabihin mula sa iba ang magaganap na demolition, mas maganda nang malaman ito ng kanyang pamilya mula sa kanya. "Nay, Tay, may kailangan po akong sabihin," mahina niyang sabi. Biglang natahimik ang buong bahay. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at pati na rin si Juvie. "Ano yun, anak?" Tanong ni Aling Marieta, may bahid ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Chano. "Nay, Tay, may demolition po na mangyayari dito sa lugar natin. Hindi ko lang po alam kung kailan sisimulan. Pero anytime po, kapag ibinaba na ang memo, maaaring mawala na po tayo ng matitirhan." Parang huminto ang mundo sa loob ng kanilang bahay. "Ano?" Nanginginig na tanong ni Juvie. "Hindi pwede." Pulong ni Aling Marieta. "Sigurado ka ba, anak?" Tanong ni Mang Felix. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Dahan-dahang tumango si Chano. "At ako po ang isa sa mga magtatrabaho doon." Parang isang malakas na dagok ang tumama sa kanilang lahat. Hindi kaagad nakapagsalita ang kahit na sino. Tanging ang mahina at mabigat na paghinga ni Aling Marieta ang siyang maririnig. "Anak," umiyak nitong sambit, "pati ba ikaw ay gigibain ang sarili nating bahay?" Napayuko si Chano. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag. Pero wala siyang masabi. Dahil lang totoo, hindi niya rin alam kung papaanong haharapin ang sitwasyon. "Kuya, hindi mo naman siguro gagawin yun sa atin, di ba?" Tanong ni Juvie. Puno ng pag-asa ang mga mata. Napapikit si Chano. "Wala akong magawa. Trabaho ko yun." Mahina niyang sagot. Parang nadurog ang puso ni Juvie sa narinig. Tahimik na tumayo si Mang Felix at lumapit sa bintana. Ilang sandali siyang hindi nagsalita na tila pinipigilan ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita na siya. "Anak, naiintindihan kita at naiintindihan ko ang trabaho mo." Mabigat niyang sabi. "Trabaho mo yan. Responsibilidad mo yan." Nagulat si Chano. "Tay, pero tandaan mo," dugtong ni Mang Felix, "hindi lahat ng tama sa trabaho ay tama sa puso." Tumulo ang luha ni Chano. Sa gabing iyon, walang sino mang nakatulog ng maayos. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Chano na maaaring hindi sapat ang kanyang lakas para harapin ang darating na mga araw. Lumipas ang ilang linggo. Kalat na sa kanilang komunidad ang magaganap na demolition. Inabisuhan na rin ng barangay at mga pulis ang mga tao. Para naman makapaghanda at makapaglipat ng kanilang mga gamit habang maaga pa. Alam naman nila sa kanilang mga sarili na hindi sa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Pero ganoon pa man, masakit para sa kanilang mawalan ng tahanan. Lalo na't doon na sila nakabuo ng kani-kanilang mga pamilya. Doon na sila nanarahan ng maraming panahon. Kaya naman wala silang magagawa kung ito ay kukunin na sa kanila. Hanggang sa dumating na nga ang araw. Maaga pa lang ay gising na si Chano. Ngunit hindi tulad ng dati. Wala siyang lakas na bumangon. Nakahiga lamang siya. Nakatitig sa bubong nilang yero. Bubong na ilang oras na lamang ay maaari nang mawala. Naririnig niya ang mahihinang hikpi ng kanyang ina sa kabilang sulok. Si Juvie naman ay tahimik lang, tila pinipilit maging matatag. At si Mang Felix, nakaupo sa labas, nakatingin sa malayo, parang may hinihintay na himala. Pero alam nilang lahat na walang himalang darating. Ramdam nila na nalalapit na ang oras na kanilang kinakatakutan. Maya-maya pa ay narinig nila ang malalakas na makina sa hindi kalayuan. Mga truck, mga backhoe, mga sasakyang nagdadala ng mga manggagawang tulad ni Chano. Tumating na nga talaga ang araw na kanilang pinangangambahan. Anak, Mahina ngunit nanginginig na tawag ni Aling Marieta. Dahan-dahang humarap si Chano. Hindi niya kayang tignan ang kanyang ina, pero pinilit niya ang sarili. Nay, sagot niya, halos pabulong. sigurado bang wala ng paraan? Tanong nito, puno ng pag-asa na kahit siya mismo ay alam niyang malabo na. Hindi kaagad nakasagot si Chano. Sa halip ay yumuko siya. At doon pa lang, nakuha na ni Aling Marieta ang sagot. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Lumapit si Juvie at hinawakan ng kamay ng kanyang kuya. Kuya, kahit anong mangyari, mahal ka pa rin namin. Sabi nito. Pinilit nang umiti kahit nanginginig ang boses. Parang may pumiga sa puso ni Chano. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Ngunit kailangan niya nang umalis. Kailangan niya nang harapin ang kanyang tungkulin. Pagdating niya sa pwesto kung saan unang gagawin ang operasyon, bumungad sa kanya ang magulong eksena. May mga taong umiiyak, may mga sumisigaw at galit na galit, may mga nagmamakaawa. Ang iba ay pilit na inililigtas ang kanilang mga gamit, mga mesa, kama, larawan, mga alaala ng kanilang buhay. Simulan na natin! Sigaw na Sir Ian. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Parang hindi tao ang kaharap, kung hindi mga bagay lamang. Pare, mainang sabi ni Imon kay Chano. Kaya mo ba? Hindi sumagot si Chano. Tanging ang mabigat na paghinga niya ang narinig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maso. Ang parehong kasangkapan na ginamit niya sa napakaraming demolisyon. Pero ngayon, iba. Ngayon, ang gigibain niya ay ang sarili nilang lugar, ang sarili niyang tahanan. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanilang bahay, matapos niyang gibayin ang ilang mga bahay sa kanilang lugar. Bawat hakbang ay tila may kasamang sakit. Bawat segundo ay tila pinapahaba ng tadhana. Pagdating niya sa harap ng kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang pamilya, nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan siya. Walang galit sa kanilang mga mata. Hindi siya sinisisi ng kanyang pamilya. Tanging lungkot lamang at pag-unawa. Mas lalong nadurog ang puso ni Chano. Gawin mo na ang kailangan mong gawin, anak. Malakas ngunit basag ang boses ni Mang Felix. Parang iyon na ang hudyat.
Unti-unting itinaas ni Chano ang maso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, ibinagsak niya ito sa dingding ng kanilang bahay. Kasabay ng pagbagsak ng kahoy at yero, ay ang pagbagsak ng bahagi ng kanyang pagkatao. Sa bawat hampas, kasabay ang bawat alaala. Ang kanyang kabataan, ang kanilang tawanan, ang simpleng buhay na pinangarap niyang pagandahin. At sa gitna ng kaguluhan at iyakan, isang bagay ang hindi niya napansin. Habang tumutulo ang kanyang luha, habang hinahampas niya ng maso ang kanilang pader, doon naman sa di kalayuan, may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanya. Isang taong makapangyarihan, isang taong magbabago ng kanyang kapalaran. Sa gitna ng ingay na nagbabagsakang mga bahay at iyakan ng mga tao, patuloy sa paghampas si Chano ng kanyang maso. Pawis at luha ang magkahalong tumutulo sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya na ito pinupunasan. Hindi niya na alam kung alin ang mas masakit, ang pagod ng kanyang katawan o ang sakit sa kanyang puso. Sa bawat pagbagsak ng kanyang kamay, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nawawala. Chano, tama na muna, mahinang sabi ni Imon. Hinahawakan ng kanyang balikat. Magpahinga ka sandali, baka hindi mo nakayanin. Ngunit umiling si Chano. Hindi pwede, sagot niya. Halos pause na. Kailangang matapos to. Sa di kalayuan, nakatayo si Sir Ian, nakamasid sa buong operasyon. Nakangisi pa ito, tila nasisiyahan sa bilis ng trabaho. Bilis-bilisan nyo guys! Sayang ang oras, sigaw nito. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Chano. Sa likod ni Sir Ian ay may isang matandang lalaki na nakatayo. Maayos ang suot, kalmado ang mukha at tahimik lamang na nagmamasid. Hindi siya tulad ng iba. Wala siyang galit, wala siyang pagmamadali. Parang sinusuri niya ang bawat nangyayari. Pare, sino yun? Mahinang tanong ni Chano kay Imon habang tumitigil sandali. Sinundan ni Imon ang kanyang tingin. Hindi ko sure pare, pero mukhang importanteng tao ata yan, sagot nito. Baka siya ang may-ari ng lupa na to. Hindi na nakapagsalita si Chano. Muli niyang binalikan ang kanyang trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya. Sinusukat ang bawat galaw niya. Lumipas ang ilang oras. Unti-unting nawala ang kanilang bahay. Pati na rin ang mga bahay sa paligid. Ang dating tahanan na puno ng alaala at ang dating lugar na kanyang kinalakihan. Ngayon ay isa na lamang tambak ng kahoy, yero at alikabok. Tahimik na nakaupo sa gilid ang kanyang pamilya. Walang imik-imik, wala nang luha. Parang napagod na silang umiyak. Lumapit si Chano sa kanila. Bitbit ang bigat ng kanyang ginawa. Nay, Tay, nanginginig niyang sabi habang umiiyak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, Christian, napalingon siya. Ang matandang lalaking kanina pa nagmamasid ay nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Po? Nagugulo ang tanong ni Chano. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ako nga pala si Don Cielo, pakilala nito. Biglang natahimik si Chano. Narinig na niya ang pangalan na yon. Ito ang may-ari ng lupa. Ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Pasensya na kayo sa nangyari, mahinaong sabi ni Don Cielo. Alam kong hindi madali ang araw na ito para sa inyo. Hindi alam ni Chano kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Pasasalamat? O simpleng pagod na lang? Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Sagot niya, pilit na pinipigilan ng emosyon. Tumango si Don Cielo. At yun ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Nagulat si Chano. Ako po? Kanina pa kita
Ikaw ang pinakakakaiba. Bakit po? Tanong ni Chano. Dahil kahit nasasaktan ka, tinupad mo pa rin ang tungkulin mo. Sagot ni Don Cielo. Hindi ka tumakbo. Hindi ka nagtago. At wala kang ginawang kahit na ano, lalabag sa iyong trabaho. Tahimik si Chano. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o paalala ng sakit. Ngunit hindi pa tapos ang sasabihin ng matanda. Christian, seryosong sabi ni Don Cielo. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Napakunot ang no ni Chano. Anong pagkakataon po? Bahagyang umiti ang matanda. Isang pagkakataon na baguhin ang buhay mo. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Chano na ang araw na akala niya'y katapusan na ay simula pa lang pala ng bagong pag-asa sa kanyang buhay at maging ng kanyang pamilya. Tahimik ang paligid habang nakatayo si Chano sa harap ni Don Cielo. Sa likod niya ay ang kanyang pamilya. Pagod, walang tahanan at tila nawala na ng pag-asa. Sa harap naman niya ay isang taong may kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang mangyayari. Sumama kayo sa akin, sabi ni Don Cielo. Nagkatinginan si Chano at ang kanyang pamilya. May halong kaba at pag-asa ang kanilang mga mata. Saan po? Tanong ni Chano. May papakita lang ako, sagot ng matanda. Hindi na siya nagtanong pa. Sumakay sila sa sasakyan ni Don Cielo. Habang umaandar, tahimik lamang ang lahat. Tanging ang tunog ng makina at ang magulong isip ni Chano ang kanyang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, huminto ang sasakyan sa isang tahimik at maayos na subdivision. Malinis ang paligid, maayos ang mga bahay, tahimik at payapa. Bumaba kayo, sabi ni Don Cielo. Dahan-dahang bumaba si Chano kasama ang kanyang pamilya. Hindi pa rin nila alam kung bakit sila naroon. Naglakad si Don Cielo at tuminto sa harap ng isang simple ngunit maayos na bahay. Christian, tawag niya. Lumapit si Chano. Para sa inyo na ito. Parang tumigil ang mundo. Ano po? Hindi makapaniwalang tanong ni Chano. Ang bahay na yan ay para sa inyo na. Ulit ni Don Cielo. Para sa iyo at sa pamilya mo. Ibinibigay ko sa inyo. Napatras si Chano. Pero, bakit po? Agad niyang tanong. Wala po akong pambayad nito. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang bayaran, Christian. Tahimik ang paligid. Walang makapagsalita. Pero bakit po? Tanong ni Juvie, halos pabulong. Huminga ng malalim si Don Cielo. Matagal ko nang pinaplano ang redevelopment ng lugar na yon. Paliwanag niya. Pero gusto kong makita kung sino sa mga tao roon ang may integridad, ang may puso. Tumingin siya kay Chano. At ikaw yon. Kaya naman ibinibigay ko sa inyo ang bagong bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Chano. Napahanga mo ko, iho. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap, pinili mong maging tapat sa trabaho mo. Dugtong ng matanda. Hindi mo ginamit ang sitwasyon mo para umiwas. Hindi ka nagreklamo. At naging tapat ka sa iyong tungkulin. Napaluha si Aling Marieta. Ang mga taong tulad mo, pagpapatuloy ni Don Cielo, ang karapat dapat na mabigyan ng pagkakataon. Hindi napigilan ni Chano ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha. Maraming salamat po, nanginginig niyang sabi. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. May isa pa akong ibibigay sa iyo, dagdag ni Don Cielo. Napatingin muli si Chano. Gusto kitang kunin bilang supervisor sa isa sa mga proyekto ko, sabi ng matanda. Mas mataas ang sahod at mas maayos na trabaho. Parang hindi makapaniwala si Chano. Mula sa pagiging demolition worker, mapapalitan na ang kanyang trabaho at mas tataas pa ang kanyang posisyon. Sa wakas, sa isang iglap, matutupad na niya ang kanyang pangarap.
Yumakap si Juvie sa kanya. Umiiyak sa tuwa. Si Aling Marieta at Mang Felix naman ay hindi na maitago ang kanilang emosyon. Sa unang pagkakataon, hindi na luha ng sakit ang dumadaloy sa kanilang mga mata, kung hindi luha na ng pag-asa. At doon, naunawaan ni Chano na minsan, ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ay siya ring magdadala sa iyo sa pinakamalaking biyaya. Lumipas ang ilang mga buwan matapos ang araw na nagbago ang buhay ni Chano at ng kanyang pamilya. Ang dating magulo at masikip na komunidad ng squatter ay unti-unti nang napalitan ng maayos na mga gusali at kalsada. Ngunit higit pa roon, isang bagong pag-asa ang umusbong. Hindi lamang para kay Chano, kung hindi para sa lahat ng dating nakatira roon, mga dating kapitbahay ni Chano. Sa kanilang bagong bahay, makikita ang malaking pagbabago sa buhay ng pamilya. Si Aling Marieta ay masigla nang nag-aalaga ng maliit na hardin sa harap ng kanilang tahanan. Si Mang Felix naman ay unti-unti nang bumabalik ang sigla. Minsan ay tumutulong sa mga simpleng pagkukumpuni sa bahay. At si Juvie, nakabalik na sa pag-aaral, dala ang bagong pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Samantala, si Chano naman, hindi na lamang isang simpleng manggagawa. Isa na siyang supervisor sa kumpanya ni Don Cielo. Mas maayos na ang kanyang trabaho, mas magaan sa katawan, at mas malaki ang sahod. Ngunit mas mabigat ang responsibilidad. Pero hindi naman gaya noon, na masakit sa kanyang dibdib. Pinanghawakan niya ang bawat gawain ng may integridad. Hindi dahil sa utos, kung hindi dahil iyon na ang naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ang pinaka hindi inaasahan ni Chano ay ang muling pagbabalik niya sa lugar kung saan minsang nawasak ang kanilang tahanan. Isang araw, inanyayahan siya ni Don Cielo na samahan siyang bumisita sa bagong proyekto. Pagdating nila roon, hindi makapaniwala si Chano sa kanyang nakita. Sa dating lugar ng kanilang komunidad, sa dating lugar kung saan siya lumaki, nakatayo na ngayon ang isang maayos na relocation site. May mga disenteng mga bahay, malilinis na kalsada, at mas maayos na supply ng tubig at kuryente. At higit sa lahat, may dignidad ang bawat pamilyang naninirahan doon. Hindi ko sila kayang pabayaan, Mahinaong sabi ni Don Cielo habang pinagmamasdan ng lugar. Hindi lang lupa ang binili ko, kung hindi responsibilidad sa mga taong matagal nang nanirahan doon. Napatingin si Chano sa mga taong masayang nag-uusap, sa mga batang muling naglalaro, ngunit ngayon, hindi na sa putikan, kung hindi sa mas maayos ng daan. Sila ang mga dating kalugar ni Chano at ng kanyang pamilya. Lahat po sila? Tinulungan niyo po? Tanong niya. Tumango si Don Cielo. Oo, iho. Binigyan ko sila ng mas maayos na tirahan at binigyan ko rin ng mga trabaho, proyekto at pagkakataon na magsimula ng panibago nilang buhay. Sagot nito. Dahil naniniwala ako na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa kung ilang buhay ang iyong nabago at natulungan. Hindi na napigilan ni Chano ang mapangiti. Sa wakas, naiintindihan niya na ang lahat. Ang sakit na kanyang dinaanan, ang sakripisyong kanyang ginawa, lahat palang iyon ay may dahilan. Habang nakatayo siya sa gitna ng bagong komunidad, napatingin siya sa langit at sa kanyang puso, tahimik niyang sinabi, "Salamat po, Panginoon." Dahil ang araw na akala niya'y katapusan na, ay naging simula pa pala ng mas magandang bukas para sa kanilang mga buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naipong pera, kung hindi sa kung gaano ka naging tapat sa iyong tungkulin at kung papaano mong ginamit ang iyong tagumpay upang makatulong sa iba. Minsan, ang pinakamabigat na pagsubok ang siyang nagiging daan sa pinakamalaking biyaya. At sa dulo, ang kabutihan, katapatan at sakripisyo ay laging may kapalit na magandang kapalaran.
Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.